Ito, sobrang ganda. Kung sino daw ang pinalaking may malasakit, taas ang emotional intelligence. Sino raw yung inaalagaan ng maayos ng kanilang mga magulang, mas sila yung mga matatalino na mga anak. Kayo mga kabataan na nakikinig ngayon, huwag kayong basta-basta magkaroon ng anak o mag-asawa agad kung hindi pa sapat yung inyong understanding kung paano magdisiplina ng anak. Huwag niyong sundin yung nararamdaman niyo. Dapat isipin niyo yung magiging kapakanan ng magiging anak ninyo. Kasi hindi biro, malaki, napakalaking responsibility kapag magkaroon ka ng anak. Kapag nangyari ito na sobra-sobra yung pagpapalaki mo, sobrang perfect, kaya itong anak mo naging matalino, sobrang matalino, pero kahit ganun ang nangyari, meron pa rin posibleng solusyon na para hindi na sobra-sobra. Kasi kapag sobra, nakakasama. So ano yung pwedeng solusyon kapag pinakamatalino na kayo sa isang tahanan? Dahil sa sobrang perfect ng guidance ng parents. So ano? Ipagpapatuloy ang ganitong pagpapalaki. Turuan ng mga anak ng empathy, kindness, at makikipag-kapwa-tao para handa sila na makipaghalubilo at magbigay ng positibong ambag sa lipunan. So, di ba? Kung sino yung mga perfect parenting, nagiging matalino ang mga anak at nagkakaroon sila ng ambag sa lipunan. Diba? Kapag gumawa tayo ng mabuti, kabutihan, malaking ambag na yun sa mga tao na nakapalibot sa atin. Ang psychology o psikolohiya ng pamilya ay hindi lamang teory. Ito ay buhay, karanasan na hinuhubog araw-araw. Ang ating mga magulang, kapatid, at tahanan ay may direktang impluwensya sa ating pagkatao. Hindi man natin mapipili ang ating pamilyang pinagmulan, maaari nating piliin kung paano ito magiging aral para sa atin. Sa huli, ang pinakamahalagang hakbang ay ang kilalanin ang mga sugat, tanggapin ang mga leksyon o lesson ng buhay at gamitin ito upang lumikha ng maayos, mas malusog at mas mapagmahal na pamilya para sa susunod na henerasyon.